Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sa aking mga nobela ay pinilit kong sagutin ang mga mapanirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Inilahad ko ang kawawang kalagayan ng aking bayan, ang aming mga karaingan at kalungkutan. Minahal ba talaga ang bansang Pilipinas o minahal lang kasi kailangan? Magandang araw sa inyong lahat. Ang aming pangkat ay maglalahad ng talambuhay ni Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, ang ating pambansang bayani. Sa pamamagitan ng kanyang talino at mga akda at ang kanyang mapayapang pakikipaka, nagbigay din siya ng pag-asa at inspirasyon sa sambayanang Pilipino. Ang talumpbuhay na ito ay kronolohikal na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, simula sa kanyang panganakan hanggang sa kanyang kabayanihan, at pamana sa ating kasaysayang bansa. Noong Hunyo 19, 1861, isinilang si Jose Rizal sa Calamba, Laguna. Siya ang ikapito sa 11 anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonso. Jose, lagi kong gamitin ang iyong pagkakita sa paggawa ng pagkakas. Ang edukasyon, mas magandang pinapakas. Po, sinaya mag-aaral po ako ng mga Pa lamang si Rizal ay mahilig na siyang magbasa, magsulat ng tula at gumuhit. Mabilis niyang natutunan ang iba't ibang aralin at naging mahusay siyang mag-aral. Nag-aral si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila at nagtapos ng may mataas na karangalan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng medisina. Sir, pagpatuloy mo ang iyong pag-aaral, naniniwala kong malaki ang maitutulong mo sa ating mga kababayan. Salamat, Kuya Pasiano. Di ko sasayangin ang araw na ito. Sabihan, sir, galingan mo. Magandang araw. Leonor, may nais ka bang ipahayag sa akin? Bakit ka narito dito? Jose, kahit magkalayo kayo, hindi mawawala ang aking paghanga at paniniwala sa iyong mga pangarap. Leonor, ikaw ang nagbibigay ng lakas sa akin upang ipagpatuloy ang aking pangarap para sa bayan. Noong 1882, nagtungo si Rizal sa Espanya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nag-aral din siya sa Pransya at Alemanya. Habang nasa Europa, isinulat niya ang Nolimitangre noong 1887 at El Filibusterismo naman noong 1891. Inilantad ng mga nobelang ito ang katiwalian at pang-aabuso ng ilang praile at ng pamahalaang kolonyal. Estos libros son peligrosos. Hinahamon nito ang aming otoridad. Hindi ako sumusulat para maging magsik. Sinusulat ko ang katotohanan upang mamulat ang mga sambayan ng Pilipino. Dahil sa kanyang mga isinulat, ipinatapon si Rizal sa dapitan noong 1892. Sandali, Jose. May ibig ka bang sabihin sa akin? Kahit malayo ko sa iyong pamilya, huwag ka pa rin tumigil tumulong sa ibang tao. Habang ako'y nabubuhay, patuloy ako maglilingkod sa aking mga kapwa sa pamamagitan ng edukasyon. Sa dapitan, nagtayo siya ng paaralan, nagpagamot ng mga may sakit, at nagsagawa ng iba't ibang pag-aaral sa agham at kalikasan. Noong 1896, inaresta si Rizal at inakusahan ng rebellion. Sir Rizal, ikaw ay nakatulan ng kamatayan. Matapos ang isang paglilitis, hinatulan siyang mamatay sa pamamagitan ng firing squad. Consumatum est! Wala akong pagsisisi sa buhay ng aking inalay kung ang kamatayan ko ay magsisilbing mabuti sa aking mga
kababayan. Handa ako itong harapin. Pinagsikapan ko. Pinilit kong sa panirang purong Pilipino. Inilahad ko ang bayan. Bagamat pumanaw na si Dr. Jose Rizal sa edad ng 35, ang kanyang mga isinulat, prinsipyo at pagmamahal sa ating bansa ay nananatiling buhay hanggang sa kasalukuyan. Ipinakita ni Dr. Jose Rizal na ang tunay na kabayanihan ay hindi lamang nasusukat sa pakikipaglaban gamit ang sandata, kundi ang paggamit ng katarungan, katotohanan at pagmamahal sa kapwa. Uy, wag ka tumingin sa akin. Ako tumingin na. Ang kronolohika! Nakamula ba ako? Hindi. Nakamula ba ako? Pre ba ako? Wag ka pa rin. Ikaw yung nakatulala ng kamatay. Magandang araw sa inyo lahat. Nakalimutan ko na. 3, 2, 1. Magandang araw sa inyo lahat. Ang aming pangkat ay maglalahad ng Ang talubuhay na ito ay kronolohikal na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Jose! Leonor nyo pagod na. mapansin niya.